Ano ang pakiramdam ng pamumuhay sa pinakamalamig na bayan sa mundo? Paano nila nakakayanang mabuhay kapag bumaba ang temperatura hanggang sa minus 71 degrees Celsius? Ang napakababang temperatura nga na ganito ay pahirap sa mga sasakyan dahil maninigas ang baterya at ang mga langis nito, kaya ang mga sasakyan dito na daily ginagamit ay wala ng patayan ng makina. May diskarte rin naman sila kung sakaling napatambay ang sasakyan ng matagal. Binabalot nila ng tolda at saka gagamitan ng heater para maging liquid ulit ang mga tumigas na mga langis, saka i-connect muli ang baterya. Kaya mas mabuti gumamit na lang ng public transportation. At wag na wag mong ididikit ang mga balat mo sa mga bakal at baka di mo na matanggal. Gaya ng ham na ito na parang magnet lang. Pero bakit pinipili ng mga tao na manirahan sa ganitong kalupit na lugar? Ang video na ito ay tungkol sa kung paano mamuhay at tinatamasa ng mga tao ang buhay sa pinakamalamig na bayan sa mundo, ang Yakutia. Ituloy natin, ang Yakutia ay matagpuan sa Russia. Opisyal itong kilala bilang Republic of Sakha o Yakutia, ang pinakamalaking rehiyon sa Russian Federation. At ang kabisera nito ay ang Yakutsk. Ito ay kilala sa mayamang likas na yaman, kabilang ang mga diamante, ginto, carbon, lata at mercury. Kaya maraming minahan na nakapagbigay ng trabaho sa kanila, bukod sa pangingisda. Kaya di nakapagtataka na may gustong manirahan dito. Karamihan na nakatira ay may halong Russian, Mongolian at Serbian. Bagamat may naitalang 10,000 Pinoy sa Russia, dito sa Yakutia ay wala. Ito yata ang lugar na may trabaho na walang Pinoy. Dito nga sa lugar na ito ay may mangilan-ngilan na dumadayong turista, lalo na yung mga vlogger na malakas na rin kumita. At para maranasan na rin ang pamumuhay dito. Dito ay marami kang magagawang kalokohan at eksperimento sa labas ng bahay. Ang mga prutas ay maaaring i-freeze ng napakabilis at pwede mo nang gamitin bilang isang martilyo. Ayos, di ba? Ang mga basang damit ay mabilis manigas. Kung isasampay sa labas, parang daing na ang itsura. Etong noodles na bagong luto naman sa isang iglap ay nanigas din. At yung mainit na tubig kapag isinaboy, snow na. Eto pa, parang naka-vape ang lalaking ito nang ini-open ng bintana. Lumalabas lang ang mga tao dito kung kailangan lang. Gaya ng pagpasok sa trabaho, school at mamalengke. Kita mo naman ang palengke nila, mukhang souvenir ang mga pang-ulam. Kahit naka-jacket na langaw, di kakayaling mabuhay dito. Pagdako naman ng alas 3 ng hapon, ay nagsisimula ng dumilim sa lugar na ito. Dahil malapit na rin sa North Pole. Itong eksenang ito ay alas 4 pa lang ng hapon pero parang alas 12 na ng gabi. Isa pang ang problema dito ay napakahirap ng tubig. Hindi lahat ng lugar ay may water treatment facility. Diskarte dito ay nagpupunta sila sa lawa at tumatapyas ng mga bloke ng yelo upang tunawin sa bahay nila. Mas malasa nga daw ito kaysa sa tubig gripo. Hirap din gumala dito kapag ganitong winter. Halos wala ka rin makita sa paligid kundi kulay puti, puro snow na tumigas na. Kaya dapat lagi kang nakagwantes at nakabalot ang muka. Maninigas talagang daliri mo at mahapdi sa muka na pwedeng ikasugat ng nguso mo. Eto pa, napakahirap maligo dito. Kaya mga naninirahan dito ay swerte na kung makaligo ng 1 beses sa 1 linggo. Ang winter ay mula sa buwan ng Oktubre hanggang Mayo. Pagdating ng summer, eto na itsura ng Yakutia. Kailangan samantalahin mo ang kasiyahan at paggagala dahil 3 buwan lang ang summer dito. So yan, sundan mo ako sa Facebook. Huwag kalimutang mag-like, share at pa-subscribe na rin kung nagustuhan ang ganitong mga content. Hanggang sa muling paglalakbay.